Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan din natin yung ibang mga issues, ibang mga topics, hindi lang yung impeachment kasi marami pang mga dapat nating talakayin. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mga iba pang mainit na balita. Ito po yung balita, mga kababayan. Sandigan na Bayan, Junks bid to drop Bunuan from graft case to be state witness. Bukya, mga kababayan, yung Office of the Ombudsman, na tanggalin si Bunuan, mga kababayan, from his graft charge para gawing state witness. Nasabi nga natin, mga kababayan, kung inaakusa nila si Martin Romualdez na siyang mastermind daw, mas dapat na itrato na mastermind itong si ano, isa sa mga mastermind. Itong si Manny Bunuan kasi siya yung may direktang control sa implementation po as DPWH Secretary. Tama po? Siya yung direktang nag-implement ng mga projects na may mga ghost, pagkatapos mga kababayan substandard. Hindi man po si Martin Romualdez yung nag-implement ng proyekto. Sa bidding, siya po ang may control. Mga DPWH officials. Pagkatapos gagawing state witness, nabukya. Hindi po kasi pwedeng maging basihan ng kaso o pagpapakulong kay dating Speaker Martin Romualdez po ang mga testimony ni na Manny Bunuan. Dahil po sa mata at yung 18 Malita Boys. Kasi po, sa mata ng batas, sila ay mga saksing walang credibility at diskwalifikado. Ngayon dito tayo sa ginawang pagharang ng Sandigan Bayan kay Manny Bunuan bilang state witness. Hinarang, mga kababayan, at ibinasura ng Sandigan Bayan, 2nd Division, ang mosyon ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manny Bunuan sa demanda upang gawin sanang testigo ng gobyerno. Si Bunuan ay nanatiling formal na kapwa-akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada sa kasong graft at non-bailable plunder ukol sa flood control kickback scheme, mga kababayan. Ngayon, ano yung depensa ng batas? Ayon sa korte, dahil formal nang na-arrange si Estrada, ang pag-alis, mga kababayan, daw kay Bunuan ay labis na maglilimita sa mga depensang maaring gamitin ni Estrada at magbabago sa theory ng krimen mula sa sabwatan o konspirasi patungong individual na pananagutan po. So ito ay labag sa batas at karapatan ng kanyang kasama sa kaso. So ayon po kay Attorney Adi Fajardo, lumalabas na pinipilit lang si Bunuan na maglabas ng ebidensya laban sa dating speaker. You see? Dahil may sala si Bunuan sa ilalim po ng sarili niyang kaso kasama si Jingo Estrada. Ang pagpilit sa kanya ay naglalagay lamang sa kanya sa alanganin po dahil pinagsasalita siya sa mga bagay na wala namang katotohanan para lamang po maisalba ang kanyang sarili mula po sa pagkakakulong. Ngayon, yung kaso naman po, kasong perjury at cyber libel laban po sa 18 mga tinaguriang Malita Boys. Ito po, mga kababayan, na 18 mga Malita Boys o mga dating sundalo na naging tauhan, mga kababayan, aid ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico, ay nagpakalat ng mga kwento ukol sa pagdi-deliver di umano ng mga kickbacks mula sa mga flood control projects. Ngayon, binigyang diin ni Attorney Adi Fajardo na ang kanilang mga sinasabi ay purong kwento lang, hearsays, na walang kahit anong basihan at walang backup ng physical evidence gaya ng CCTV footage, saka mga larawan. Ang kanilang mga testimonya ay pabali-baliktad niya
na daragdagan at nababawasan, may dagdag bawas. At lumalabas na sila ay may mga mercenary. Mercenary lamang, mga bayaran na may ibang pakay, mga kababayan. Ngayon, ano yung legal na katotohanan, mga kababayan? Bagsak at hindi katanggap-tanggap sa batas ang kanilang mga salaysay dahil formal na sila na kinasuhan po sa Department of Justice ng kasong perjury o kaya pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa, saka cyber libel. Ngayon, sa ilalim po ng rules of evidence, mga kababayan, ang isang saksing na patunayan ng nagsinungaling sa kanyang sariling salaysay ay nawawalan po ng credibility at hindi maaring maging basihan ng pagsasampa ng mabigat na kaso laban po kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ano ang legal precedent ng kaso nito po ni Senator Bong Revilla? Ginamit ng kampo ni Romualdez ang naging desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso po ni Ramon Bong Revilla, dating senador, upang ipakita kung gaano kahina ang ebidensya ng prosecution sa flood control issue. Ngayon, ano yung legal na katotohanan? Sa kaso po kasi ni Revilla, naghain ng formal na testimonya ang isang mismong opisyal, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na naghatid daw siya ng kickbacks. Ngayon, sa kabila nito, pinayagan pa rin ng Sandigan Bayan ang petisyon ni Revilla para sa bail dahil tinukoy ng korte na mahina at kulang ang ebidensya laban sa kanya upang makulong siya. Kita na ninyo? Inayahan ng korte, mga kababayan, na makapag-bail ng 1 million. Binigyan din ni Atty. Fajardo, mga kababayan, na kung sa kaso nga ni Revilla na may aktwal na salaysay ng isang DPWH Undersecretary ay nakulangan pa rin ang korte, mas lalo na po kay dating Speaker Martin Romualdez. Tama? Kay Romualdez ay walang kahit isang katulad na testimonya po mula sa sino mang opisyal ng DPWH. Purong kwento lang ng mga tinaguriang maleta boys na napatunayang mga sinungaling po sa batas. May kasong perjury at saka cyber libel. At yun ang ginawa ng Department of Justice. Ngayon, ano ang punto? Sana hindi basta-basta nagpapakulong po o nagsasampa ng kaso kung wala gaanong ebidensya. Yan ang punto po na mag-uugnay po sa mga aligasyon. Ngayon, dito tayo sa presumption of legality nitong 2025 national budget o itong GAA. Dito ito nag-ugat lahat. Question, mga kababayan, ang kinalaman ni Martin Romualdez sa pagpasa ng 2025 Pambansang Pondo o itong General Appropriations Act na idinawit sa mga flood control projects. Lalo na po yung mga, tawag dito, yung mga ghost. Ngayon, ano yung legal na katotohanan dito, mga kababayan? Sa ilalim po ng konstitusyon, ang anumang batas na pagtibay ng Kongreso, gaya ng GAA o budget bill, ay may tinatawag na presumption of validity o kaya legality. Presumption of validity and legality. So, ang ibig sabihin, ito ay tinuturing na legal, wasto, at naayon sa batas, maliban na lang kung formal itong idiniklara, mga kababayan, ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. Ganon po yon. Walang direkta o personal na partisipasyon po si Martin Romualdez sa pagpili o pagpapatupad ng mga partikular na proyekto ng flood control sa ilalim ng budget. Kasi speaker siya eh. Hindi man yung trabaho ng speaker
mag-implement ng project. Trabaho yun ng mga DPWH officials. Tulad po ni Bunuan. Kaya naman, napaka-illogical, mga kababayan, na puntiryahin o kasuhan ng dating speaker po. Base lamang sa kanyang posisyon na itinuturing ng konstitusyon na valid at saka legal. Tama po? Ngayon, kahit anong pilit na magkaroon po ng ebidensya, hindi kayang itayo ang kaso gamit po ang isang kapwa-akusadong hinarang ng Sandigan Bayan. Sina Bunuan at mga Maleta Boys na kinasuhan na ng perjury at cyber libel ng Department of Justice. Tama po, mga kababayan?